Kumusta mga ka-daily? Napansin nyo ba na marami sa mga pinakamayamang tao sa Pilipinas ay hindi naman laging top students o may matataas na diploma? Sa video na ito, hihimayin natin ang 10 sikreto kung bakit ang diskarte ay mas matimbang kaysa sa talino pagdating sa pagyaman at financial growth. Pag-uusapan natin ang tamang mindset para hindi ka na ma-stuck sa pag-iisip at magsimula ng kumita ng totoo. Siguraduhin ninyong tapusin ang video na ito hanggang sa huli dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magbabago sa tingin nyo sa pera at oras. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1. Bakit ang diskarte ay mas matimbang kaysa sa diploma? Mga ka-daily, aminin natin na lumaki tayo sa paniniwala na ang tanging susi sa tagumpay ay ang pagtatapos ng pag-aaral at pagkakaroon ng diploma. Pero kung titingnan nyo ang paligid, marami sa mga pinakamayamang tao sa mundo at maging dito sa Pilipinas ay hindi naman nakatapos o hindi naman naging top students noong nasa eskwelahan pa sila. Ito ay dahil ang totoong mundo ay hindi nagbibigay ng premyo sa kung gaano karaming formula ang kabisado mo, kundi sa kung gaano kakabilis humanap ng paraan para malutas ang isang problema. Ang diploma ay isang papel na nagpapatunay na marunong kang sumunod sa sistema, pero ang diskarte ay ang kakayahan mong gumawa ng sarili mong sistema kapag ang nakasanayan ay hindi na gumagana. Sa video na ito, hihimayin natin kung bakit ang pagiging street smart o ang pagkakaroon ng madiskarteng pag-iisip ang tunay na magdadala sa inyo sa financial freedom na matagal nyo nang pinapangarap. Marami sa ating mga ka-daily ang biktima ng tinatawag na grade point average trap, kung saan masyado tayong nakatutok sa pagiging perpekto. Ang mga matatalinong estudyante ay madalas na sanay na may sinusundan na libro at takot silang magkamali dahil baka bumagsak ang kanilang marka. Dahil dito, pagdating sa pagnenegosyo o pag-i-invest, nagiging sobrang ingat sila at nauubos ang oras sa pag-aanalisa hanggang sa hindi na sila makapagsimula. Samantalang ang mga taong mas pinapahalagahan ang diskarte ay hindi natatakot sumubok kahit hindi nila alam ang lahat ng detalye. Alam nila na ang pagkakamali ay bahagi ng proseso at mas mabilis silang natututo sa pamamagitan ng aktwal na karanasan kaysa sa pagbabasa lang ng teorya sa loob ng 4 na sulok ng silid-aralan. Ang diskarte ay tungkol sa pagkilos habang ang iba ay abala pa sa paggawa ng perfect plan na hindi naman nila masimulan. Ang diskarte ay ang abilidad na makita ang oportunidad sa gitna ng krisis na madalas ay hindi napapansin ng mga taong puro libro lang ang alam. Kapag ang isang madiskarteng tao ay nawalan ng trabaho, hindi siya hihinto sa pagrereklamo kundi agad siyang titingin sa paligid kung ano ang kailangan ng mga tao sa komunidad niya. Maaaring magtayo siya ng maliit na online business o kaya ay gamitin ang isang simpleng skill para kumita ng extra. Ang ganitong uri ng mindset ay hindi itinuturo sa paaralan dahil ang paaralan ay madalas na hinuhubog tayo para maging mabuting empleyado at hindi bilang isang innovator. Ang mga ka-daily nating madiskarte ay marunong makipagkapwa-tao, magaling magbenta, at marunong mag-negotiate dahil alam nilang ang yaman ay nanggagaling sa pagbibigay ng halaga sa ibang tao at hindi lang sa pagkakaroon ng mataas na grado sa isang subject. Isa pang dahilan kung bakit mas lamang ang diskarte ay dahil ito ang nagbibigay sa iyo ng grit o yung tibay ng loob na harapin ang mga hamon ng buhay. Ang diploma ay pwedeng makatulong sa iyo na makakuha ng unang interview, pero ang diskarte ang magpapanatili sa iyo sa taas at magpapalaki ng iyong kita. Sa totoong buhay, wala namang multiple choice questions kapag bumagsak ang sales mo o kapag nagkaroon ng problema sa supplier mo. Kailangan mong gumamit ng logic, intuition, at mabilis na pagpapasya na madalas ay natututunan lang sa lansangan
o sa aktwal na pagpapatakbo ng negosyo. Ang mga ka-daily nating naging milyonaryo nang walang diploma ay dumaan sa matitinding pagsubok na nagpatigas sa kanilang karakter. Kaya naman kahit anong hirap ng ekonomiya, ay nakakahanap sila ng paraan para makabangon at magtagumpay ulit. Sa huli, ang pinakamahalagang aral na dapat nating tandaan ay hindi naman natin sinasabing walang kwenta ang pag-aaral, kundi huwag nating hayaang limitahan tayo ng ating education. Kung may diploma ka, maganda yan, pero lagyan mo ng diskarte para mas mabilis ang iyong pag-asenso. Ang diskarte ay ang tulay sa pagitan ng kaalaman at resulta dahil kahit gaano ka pa katalino, kung wala ka namang aksyon, ay mananatili ka lang kung nasaan ka ngayon. Ang mundo ay puno ng mga matatalinong tao na broke, pero bihirang-bihira ang taong may tamang diskarte at sipag na hindi nakamit ang ginhawa sa buhay. Kaya mga ka-daily, simulang hasain ang inyong diskarte sa pamamagitan ng paggawa ng mga maliliit na desisyon araw-araw na maglalapit sa inyong mga pangarap. Aral number 2. Iwasan ang masyadong marunong o over-analysis paralysis. Mga ka-daily, isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-asenso nating mga Pinoy ay ang ugali na pagiging masyadong marunong o yung tinatawag nating over-analysis paralysis. Ito yung sitwasyon kung saan ang isang tao ay may magandang idea para sa negosyo or investment, pero imbes na simulan ito, ay inuubos niya ang lahat ng kanyang oras sa pag-iisip ng lahat ng posibleng problema na pwedeng mangyari. Ang mga matatalinong tao ay madalas na biktima nito dahil ang utak nila ay wired para maghanap ng logic at umiwas sa pagkakamali. Kaya naman sa bawat isang hakbang na gagawin nila, ay nakakaisip sila ng 100 na dahilan kung bakit hindi ito magtatagumpay. Ang ending, ang mga taong mas kaunti ang alam pero mas mabilis kumilos ang siyang nakakakuha ng resulta, habang ang mga genius ay nakatigil pa rin sa panimula at puro plano lang ang hawak. Ang problema sa sobrang pag-iisip ay nilalamon nito ang inyong lakas at ang inyong oras na dapat sana ay ginagamit nyo na sa aktwal na pagtatrabaho o pagbuo ng inyong pangarap. Kapag ang isang ka-daily natin ay masyadong nakatutok sa pagbabasa ng lahat ng libro tungkol sa stock market o panonood ng lahat ng tutorial sa YouTube bago magsimula, ay nakakalimutan niya na ang tunay na kaalaman ay nakukuha sa karanasan. Sa mundo ng business, ang perfect timing ay isang malaking kasinungalingan dahil hinding-hindi magiging perpekto ang lahat ng sitwasyon para sa iyo. Ang mga taong nagtagumpay ay yung mga taong kahit 5% lang ang alam ay sumabak na at natuto na lang habang nasa gitna na ng laban. Dahil alam nila na ang bawat pagkakamali ay isang lesson na hindi mo mababasa sa kahit anong libro. Marami sa atin ang natatakot sa tinatawag na what-if monster o yung mga boses sa isip natin na nagtatanong kung paano kung malugi ako o paano kung pagtawanan ako ng mga kakilala ko. Ang mga ka-daily nating biktima ng over-analysis ay madalas na nakakalimutan na ang hindi paggawa ng desisyon ay isa ring desisyon na may malaking kapalit o opportunity cost. Habang nag-aantay ka na maging 100% sure sa gagawin mong investment, ang presyo ng lupa o ng stocks ay tumataas na at ang pagkakataon ay napupunta na sa iba na mas matapang kaysa sa iyo. Kailangan nating intindihin na ang takot ay normal. Pero kapag ginamit mo ang talino mo para lang bigyang katuwiran ng iyong takot, ay doon ka na magsisimulang maiwan ng panahon at ng mga taong mas madiskarte kaysa sa iyo. Dapat din nating matutunan na ang data overload ay nakakalito at nakakapigil sa ating pag-usad dahil sa sobrang daming impormasyon ay hindi na natin alam kung alin ang susundin. Sa panahon ngayon na napakadaling mag-search sa internet, madali tayong mawala sa rami ng strategy na nababasa natin at madalas ay nagkakasalungat pa ang mga ito sa ating isipan. Ang sikreto ng mga madiskarteng ka-daily ay ang pagpili ng isang simpleng strategy at ang pag-apply nito
ng mabilis bago pa man mawala ang kanilang momentum. Huwag mong hayaan na maging hadlang ang iyong talino para makita ang mga simpleng oportunidad na nasa harap mo na. Dahil madalas ang pinakamadaling solusyon ang siyang pinaka-epektibo sa pagpapalago ng iyong ipon at ng iyong kabuhayan. Para malabanan ang over-analysis paralysis, kailangan nating ipatupad ang 24-hour rule kung saan kapag may natutunan tayong bagong aral o may naisip na magandang idea, ay dapat may gawin tayong kahit isang maliit na aksyon sa loob ng isang araw. Hindi kailangang malaki ang unang hakbang. Pwedeng simpleng pagtatanong lang sa supplier, pag-download ng app, o paglilista ng unang step ng iyong plano. Ang mahalaga ay magkaroon ng movement dahil ang momentum ang siyang papatay sa iyong pag-aalinlangan at takot na dulot ng sobrang pag-iisip. Tandaan niyo mga ka-daily, ang tagumpay ay para sa mga taong gumagawa at hindi para sa mga taong nag-iisip lang kung paano gagawin. Kaya simulan mo na ngayon at huwag mo nang antayin na maging perpekto ang lahat. Aral number 3. Huwag kang matakot magmukhang tanga o the growth mindset. Mga ka-daily, alam niyo ba kung ano ang pinakamalaking tax o bayarin na binabayaran ng maraming Pinoy kahit hindi nila namamalayan? Iyon ay ang tinatawag nating hiya o yung pride na pumipigil sa atin na sumubok ng mga bagong bagay dahil baka mapahiya tayo sa ibang tao. Marami sa atin ang biktima ng tinatawag na smart kid identity kung saan dahil nasanay tayong laging tama o laging magaling sa school o sa trabaho ay natatakot na tayong maging beginner ulit. Kapag natatakot kang magmukhang walang alam, hinaharangan mo ang sarili mo na matuto ng mga skills na tunay na magpapayaman sa iyo. Ang mga totoong milyonaryo at matatagumpay na tao ay hindi takot na magtanong ng mga pinaka-basic na bagay dahil alam nila na ang pag-amin na hindi mo alam ang lahat ay ang unang hakbang para maging eksperto ka sa hinaharap. Sa totoo lang mga ka-daily, madalas ay biktima tayo ng tinatawag na spotlight effect kung saan feeling natin ay lahat ng tao ay nakatingin sa bawat pagkakamali natin at hinuhusgahan tayo. Pero ang katotohanan ay busy din ang mga kapitbahay at kakilala mo sa sarili nilang mga problema at wala silang pakialam kung nagkamali ka sa unang subok mo sa pagtitinda o sa pag-invest. Ang takot na ito sa sasabihin ng iba ay isang malaking mental block na nagpapanatili sa iyo sa pagiging average habang ang mga taong walang pakialam sa sasabihin ng iba ay mabilis na umaasenso. Huwag mong hayaan na ang opinyon ng mga taong hindi naman nagbabayad ng bills mo ang magdikta kung kailan ka magsisimula o kung anong klaseng pangarap ang dapat mong habulin sa buhay mo. Dapat nating gawing badge of honor ang pagkakamali sa harap ng maraming tao dahil ibig sabihin nito ay mas matapang ka kaysa sa 99% ng populasyon na nakaupo lang at nanonood sa iyo. Kapag ikaw ay nagkamali, nakakakuha ka ng libreng tutorial mula sa realidad na hindi mo makukuha sa kahit anong mahal na training o seminar sa mundo. Ang mga madiskarteng ka-daily natin ay ginagamit ang bawat puna at bawat sablay para ayusin ang kanilang serbisyo o produkto hanggang sa maging perpekto na ito. Ang taong hindi natatakot magmukhang tanga ay ang taong pinakamabilis matuto dahil wala siyang baggage o mabigat na pride na kailangang protektahan bawat segundo. Isipin mo na lang na bawat beses na mapapahiya ka habang sumusubok, ay papalapit ka ng papalapit sa tagumpay na inaasam mo. Napakahalaga rin na matutunan nating magtanong ng mga stupid questions sa mga taong mas matagumpay sa atin dahil ito ang pinakamabilis na shortcut para makuha ang tamang sagot. Marami sa atin ang tumatango na lang kahit hindi naman naintindihan ang paliwanag tungkol sa insurance, stocks, o business proposal dahil ayaw nating isipin ng iba na mahina ang ating ulo. Pero ang mga ka-daily nating yumayaman ay yung mga taong walang hiya-hiya na magpa-explain ng paulit-ulit hanggang sa maging malinaw sa kanila ang bawat sentimo na ilalabas nila. Ang pag-amin na kailangan mo ng tulong o impormasyon
ay isang sign ng mataas na intelligence at hindi ng kahinaan dahil mas mainam ng magmukhang walang alam sa loob ng 5 minutes kaysa manatiling walang alam habang buhay. Sa huli, tandaan nyo na ang growth mindset ay ang paniniwala na lahat ng bagay ay pwedeng matutunan basta handa kang dumaan sa stage ng pagiging mukhang tanga sa simula. Lahat ng mga bilyonaryong nakikita nyo ngayon ay nagsimula rin sa zero at sigurado akong marami silang epic fails na dinaanan bago nila narating ang kinalalagyan nila ngayon. Huwag mong ikumpara ang chapter 1 mo sa chapter 20 ng ibang tao dahil magkaiba kayo ng timeline at magkaiba kayo ng pinagdadaanan sa buhay. Ang mahalaga ay may progress ka bawat araw at hindi ka humihinto dahil lang sa takot na baka pagtawanan ka ng mga taong wala namang ambag sa iyong kinabukasan. Kaya mga ka-daily, itapon na ang hiya, yakapin ang pagkakamali at magsimula na tayong lumago ng walang takot. Aral number 4, ayusin ang iyong risk radar. Mga ka-daily, pag-usapan natin ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga taong akala nila ay safe sila. At iyon ay ang maling pag-unawa sa tinatawag nating risk o panganib. Marami sa atin ang lumaki sa turo na ang pinaka-safe na buhay ay ang magkaroon ng stable na trabaho at huwag nang sumubok ng kung ano-anong racket or investment dahil baka mawala lang ang pinaghirapan. Pero sa totoo lang, sa bilis ng takbo ng mundo ngayon at sa taas ng presyo ng mga bilihin, ang pagkakaroon ng single income stream o iisang sahod lang ang pinakadelikadong risk na pwedeng mong gawin. Ang mga ka-daily nating matatagumpay ay may maayos na risk radar kung saan alam nila na ang tunay na panganib ay ang hindi paggalaw habang ang inflation o pagmahal ng bilihin ay unti-unting kinakain ang halaga ng perang nakatago lang sa ilalim ng kama o sa bank account na walang interest. Kailangan nating matutunan ang tinatawag na calculated bets kung saan tinitingnan natin ang bawat investment hindi bilang sugal, kundi bilang isang desisyon base sa porsyento ng ating kinikita. Halimbawa, kung meron kang extra na 5,000 pesos, huwag mong isipin na malaking halaga ito na baka mawala, kundi isipin mo kung ilang percent ba ito ng annual income mo o ng kabuuan ng iyong kinikita sa loob ng isang taon. Ang mga matatalinong tao ay madalas na nag-overestimate sa panganib kaya hindi sila nakakaalis sa kanilang comfort zone habang ang mga madiskarteng ka-daily ay tinitingnan ang downside at tinatanong ang sarili kung kaya ba nilang mabuhay kung sakaling hindi ito mag-workout. Kung ang sagot ay oo, ay itataya nila ang maliit na porsyento na iyon para sa pagkakataon na makakuha ng malaking reward na magpapabago sa kanilang buhay. Isipin nyo rin ang tinatawag nating cost of inaction o yung halaga ng perang nawawala sa inyo sa tuwing pinipili nyong huwag kumilos o huwag mag-invest. Marami sa ating mga kababayan ang nanghihinayang sa 500 pesos na malulugi sa isang maliit na business pero hindi nila nakikita ang 500,000 pesos na sana ay kinita na nila kung nagsimula sila 2 years ago. Ang bawat buwan na pinapalipas mo dahil sa sobrang pag-iingat ay isang buwan ng nawawalang kita at karanasan na hinding-hindi mo na mababawi pa kahit kailan. Ang risk radar mo ay dapat nakatutok din sa kung ano ang mangyayari sa buhay mo 5 years from now. Kung mananatili kang takot at walang ginagawang bago, dahil madalas ang pagsisisi sa huli ang pinakamahal na bayarin na haharapin mo. Katulad ng kwento ng Yahoo at Google, marami sa atin ang nakakamiss ng malalaking oportunidad dahil masyado tayong nakatutok sa mga maliliit na aberya na pwedeng mangyari sa simula. Ang mga ka-daily nating yumayaman ay hindi lang basta tumataya sa swerte, kundi tumataya sila sa kanilang sariling kakayahan na ayusin ang sitwasyon kapag nagkaroon ng problema. Ang pagbili ng mga equipment para sa iyong business o ang pagbabayad para sa isang training o coaching ay hindi gastos, kundi isang paraan para i-recalibrate ang iyong risk radar
at gawing mas mataas ang tsansa mong manalo. Kapag meron kang tamang tools at tamang mentor, ang risk mo ay bumababa dahil hindi ka na nangangapa sa dilim at meron ka ng guide na susundan para hindi ka na magkamali sa mga basic na bagay. Sa huli, tandaan nyo na ang pinakamalaking investment na dapat nyong tayaan ay ang inyong sarili dahil ang kaalaman nyo ang pinakamagandang proteksyon laban sa kahit anong risk. Huwag kayong matakot maglabas ng pera para sa mga bagay na magpapalawak ng inyong mindset o magpapabilis ng inyong trabaho dahil ang oras ay mas mahalaga kaysa sa pera. Ang mga ka-daily nating madiskarte ay alam na ang bawat pagkakataon ay may kasamang risk, pero mas pinipili nilang sumugal sa kanilang pangarap kaysa mabulok sa isang situation na alam nilang hindi naman sila aasenso. Ayusin ang inyong risk radar, pag-aralan ang bawat galaw, at huwag matakot tumaya sa mga bagay na alam niyong magdadala sa inyo sa susunod na level ng inyong financial growth. Aral number 5. Gaya-gaya po tumaya o model then modify. Mga ka-daily, sa kulturang Pinoy, madalas nating asarin ang mga taong gaya-gaya. Pero sa mundo ng mabilis na pag-asenso at business, ang paggaya sa isang sistemang gumagana na ay isa sa pinakamatalinong diskarte na pwede mong gawin. Marami sa atin ang biktima ng paniniwala na kailangan nating maging original o kailangan tayo ang makaimbento ng susunod na malaking bagay bago tayo magtagumpay. Pero ang totoo, ang pag-imbento mula sa simula ay napakahirap, magastos, at puno ng panganib na malugi ka agad. Ang mga matatagumpay na negosyante ay hindi nag-aaksaya ng oras para muling imbentuhin ang gulong. Tinitingnan nila kung sino ang kumikita na, pinag-aaralan ang kanilang blueprint, at kinokopya ito ng eksakto bago nila ito dagdagan ng sarili nilang twist. Ang tinatawag nating copycat advantage ay ang sikreto kung bakit mas mabilis yumaman ang mga taong sumusunod sa mga proven systems kaysa sa mga gustong maging kakaiba agad. Kapag may nakita kang isang matagumpay na milk tea shop o isang online seller na mabilis ang benta, huwag mo silang kainggitan, bagkus ay pag-aralan mo ang bawat galaw nila mula sa display hanggang sa pakikipag-usap sa customer. Ang mga ka-daily nating madiskarte ay alam na ang tagumpay ay nag-iiwan ng mga bakas o clues, kaya naman ang unang step ay ang pagkopya sa structure na napatunayan ng epektibo. Huwag mong isipin na nababawasan ang pagiging genius mo dahil lang gumaya ka. Dahil ang tunay na talino ay ang paggamit ng shortcut para makarating sa layunin mo nang hindi dumadaan sa lahat ng sakit ng ulo na naranasan ng mga nauna sa iyo. Dito pumapasok ang 3-day study rule kung saan bibigyan mo ang sarili mo ng 3 araw para busisiin ang lahat ng ginagawa ng iyong idol o mentor sa industriyang gusto mong pasukin. Pagkatapos ng 3 araw na iyon, dapat ay handa ka nang gawin ang unang 3 steps na ginawa nila nang walang binabago kahit isang maliit na detalye. Marami sa ating mga kababayan ang nagkakamali dahil sa simula pa lang ay sinusubukan na nilang baguhin ang formula dahil feeling nila ay mas magaling sila o kailangang maging magic snowflake sila. Ang ending, hindi gumagana ang sistema dahil binago nila ang mga pundasyon na nagpapatakbo rito, kaya naman ang payo ko sa inyo mga ka-daily ay master inyo muna ang basic bago kayo mag-experiment sa mga bagong ideas. Ang ethical benchmarking ay ang tamang paraan ng pagkuha ng inspirasyon mula sa mga higanting kumpanya o matatagumpay na lokal na negosyo at pag-apply nito sa iyong maliit na scale. Halimbawa, kung titingnan mo ang Jollibee, hindi mo kailangang magkaroon ng bilyon-bilyong budget para gayahin ang kanilang focus sa customer service o ang kalinisan ng kanilang tindahan. Pwede mong kunin ang discipline at ang sistema ng pag-handle ng orders at dalhin ito sa iyong sariling munting kainan o online shop. Ang paggaya sa mga tamang gawi ay hindi pagnanakaw ng idea, kundi ito ay paggalang sa tagumpay ng iba sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga aral para mapaganda rin ang sarili mong buhay at kabuhayan para sa iyong pamilya. Sa huli,
Tandaan nyo na ang mastery ay dumarating muna bago ang innovation. Kaya huwag kang mahiya kung ang simula mo ay mukhang katulad ng sa iba. Sa sandaling kumikita ka na at matatag na ang iyong pundasyon, doon mo na pwedeng ilagay ang iyong personal touch or ang iyong modify stage para mas lalong kuminang ang iyong brand. Ang mahalaga mga ka-daily ay makaalis ka sa starting line at magkaroon ng resulta sa lalong madaling panahon dahil ang pera ay mahilig sa bilis at hindi sa mga taong masyadong matagal mag-isip ng bago. Gamitin ang mga blueprint na nakahain na sa harap mo, kopyahin ang disiplina ng mga milyonaryo, at makikita mo na mas magiging madali ang iyong paglalakbay patungo sa financial freedom na matagal mo nang inaasam. Aral number 6. Hanapin ang iyong zone of genius. Mga ka-daily, isa sa mga sikreto kung bakit ang mga madidiskarting tao ay mabilis yumaman habang ang mga matatalino ay nananatiling pagod at broke ay ang konsepto ng zone of genius. Marami sa atin ang biktima ng tinatawag na jack of all trades trap, kung saan pinipilit nating gawin ang lahat ng bagay sa ating buhay o negosyo dahil feeling natin ay tayo lang ang makakagawa nito ng tama. Pero ang totoo, kapag inubos mo ang oras mo sa mga gawaing ang halaga lang ay 200 pesos per hour, gaya ng paglilinis ng inbox o pag-aayos ng maliliit na papeles, ay ninanakawan mo ang sarili mo ng pagkakataon na kumita ng 2,000 pesos per hour o higit pa. Ang tunay na yaman ay nanggagaling sa pagtutok sa isang bagay na ikaw lang ang may pambihirang galing, habang ang lahat ng ibang gawain ay hinahayaan mo ng gawin ng iba na mas eksperto o mas mura ang singil. Para mahanap ang iyong zone of genius, kailangan mong sagutin ang 4-question filter na magsisilbing gabay mo sa iyong career o negosyo. Una, ano ang bagay na mahal mong gawin at kahit hindi ka bayaran ay gagawin mo pa rin? Pangalawa, saang bagay ka ba natural na magaling na kahit ang ibang tao ay napapansin ang iyong talento? Pangatlo, ito ba ay kailangan ng mundo o ng komunidad mo sa ngayon? At pang-apat, handa ba ang mga tao na bayaran ka para sa serbisyo o produktong ito? Kapag nahanap mo ang intersection o ang gitna ng apat na tanong na ito, diyan mo makikita ang iyong tunay na halaga. Ang mga ka-daily nating asensado ay yung mga taong hindi nag-aaksaya ng lakas sa mga bagay na hindi naman sila magaling, kundi ibinubuhos nila ang lahat ng kanilang focus sa kanilang kakaibang lakas. Dito rin papasok ang tinatawag nating strategic dumbness o ang sadyang pagiging walang alam sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa iyong growth. Ang mga matatalinong tao ay madalas na gustong patunayan na alam nila ang lahat, kaya pati ang pag-aayos ng printer o ang pag-compute ng maliliit na tax ay sila pa ang gumagawa. Pero ang mga madidiskarteng ka-daily ay matapang na nagsasabing, hindi ko alam yan o hindi ko linya yan para hindi sila madistract sa kanilang main goal. Huwag kang mahiya kung hindi mo alam ang latest na balita o kung paano gawin ang isang technical na bagay kung meron namang ibang tao na pwedeng tumulong sa iyo. Ang pag-amin na hindi ka expert sa lahat ay isang sign ng mataas na emotional intelligence dahil pinoprotektahan mo ang iyong mental energy para sa mga desisyong talagang magpapalago ng iyong ipon. Ang delegation for growth ay hindi lang para sa mga malalaking kumpanya. Kahit ang isang simpleng online seller o freelancer ay dapat matutong kumuha ng tulong para mabawi ang kanilang oras. Isipin mo na lang na kung ang oras mo ay ginugugol mo sa paglalaba o sa pagde-deliver ng items na pwede mo namang ipagawa sa iba sa maliit na halaga, ay nawawalan ka ng oras para mag-isip ng malalaking plano para sa iyong kinabukasan. Ang mga ka-daily nating milyonaryo ay hindi naging mayaman dahil sila ang pinakamasipag sa lahat ng physical labor, kundi dahil sila ang pinakamatalino sa paggamit ng oras ng ibang tao. Ang pag-hire ng isang virtual assistant o pagkuha ng kasama sa bahay ay hindi gastos, kundi ito ay paraan para makabili ka ng oras na gagamitin mo para mag-aral ng bagong investment o magpalawak ng iyong network. Sa huli, kailangan mong gumawa ng tinatawag na energy audit sa iyong pang-araw-araw na routine
para malaman kung aling mga gawain ang nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at alin ang kumakain ng iyong gana sa buhay. Kapag ang ginagawa mo ay pasok sa iyong zone of genius, hindi ka mabilis mapagod at mas nagiging malikhain ka sa paghahanap ng paraan para kumita ng mas malaki. Huwag mong hayaan na maubos ang buhay mo sa pagiging busy work warrior na puro trabaho pero walang nararating na resulta. Ang mga kadaily nating madiskarte ay alam na ang tunay na tagumpay ay nanggagaling sa paggawa ng kakaunti pero malalaking bagay na may malaking epekto sa kanilang wealth. Hanapin mo ang iyong genius, ituloy mo ang iyong passion, at hayaan mong ang sistema ang gumalaw para sa lahat ng iba pang maliliit na detalye ng iyong buhay. Number 7. Simple scales. Chaos fails. Mga ka-daily, napapansin nyo ba na ang mga pinakamayamang negosyante sa Pilipinas ay madalas may isa lang na produkto o serbisyo na talagang naging pundasyon ng kanilang yaman bago sila nag-expand? Ito ay dahil sa prinsipyo na ang simple scales at ang chaos fails, o sa madaling salita, ang negosyong magulo ay hinding-hindi lalago. Marami sa atin ang biktima ng paniniwala na kapag marami tayong tinda o marami tayong raket na sabay-sabay, ay mas mabilis tayong yayaman, pero ang totoo ay mas mabilis lang tayong mapapagod at malilito. Ang tunay na sekreto ng pagpaparami ng kita ay ang paggawa ng isang bagay na sobrang simple na kaya itong takbuhin kahit wala ka doon sa pwesto. Kapag masyadong komplikado ang iyong sistema, mahihirapan kang mag-hire ng tao at mahihirapan kang i-multiply ang iyong tagumpay sa ibang lugar o sa ibang branch. Isipin nyo ang kwento ng sriracha sauce na kahit isang klase lang ng bote at isang flavor lang ang ibinebenta sa loob ng 40 years ay naging bilyonaryo ang may-ari nito dahil hindi niya ginawang komplikado ang kanyang buhay. Ang mga ka-daily nating madidiskarte ay alam na ang subtraction o ang pagbabawas ay mas mahalaga kaysa sa addition o ang pagdadagdag ng kung ano-anong abubot sa negosyo. Kung meron kang 10 tinda pero 2 lang naman doon ang talagang mabili at nagbibigay ng malaking profit, mas mabuting alisin mo na yung 8 na nakaka-stress lang at ubusin ang oras mo sa 2 winner. Ang pagiging simple ay hindi nangangahulugan na maliit ang pangarap mo, kundi ibig sabihin nito ay matalino ka sa pagpili kung saan mo ibubuhos ang iyong limitadong lakas at atensyon bawat araw. Dapat nating gamitin ang tinatawag na 7th grade test kung saan dapat ay kaya mong ipaliwanag ang iyong business model sa isang bata na nasa grade 7 at maiintindihan niya ito agad. Kung kailangan mo pa ng mahabang scientific na paliwanag para lang malaman ng tao kung paano ka kumikita, ibig sabihin ay masyadong magulo ang iyong plano at malamang ay malugi ka lang sa huli. Ang mga matatalinong tao ay madalas na gustong magmukhang henyo kaya gumagawa sila ng mga flowchart na parang maze sa sobrang daming arrow at rules. Pero ang mga madidiskarteng ka daily ay mas gusto ang diretsong usapan na bili sa ganitong halaga at benta sa ganitong presyo para malinaw ang bawat sentimo na pumapasok at lumalabas. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa mga komplikadong formula kung ang layunin mo naman ay ang magkaroon ng payapang buhay at lumalagong ipon. Napakahalaga rin na matutunan nating i-visualize ang bawat step ng ating proseso at gumawa ng tinatawag na standard operating procedures o mga simpleng hakbang na susundan ng kahit na sino. Kahit na ikaw pa lang ang mag-isa sa iyong online business o maliit na tindahan, dapat ay mayroon kang step 1 hanggang step 5 na nakasulat para hindi ka nangangapa tuwing umaga. Kapag meron kang ganitong klaseng sistema, hindi ka na magugulat kung bakit nawawala ang pera mo o kung bakit hindi dumating ang mga orders mo sa tamang oras. Ang mga ka-daily nating asensado ay yung mga taong may kontrol sa kanilang operasyon dahil alam nila na ang bawat gulo sa sistema ay katumbas ng nawawalang pera sa kanilang bulsa.
Ang disiplina sa pagpapanatiling simple ng lahat ay ang magbibigay sa iyo ng kalayaan na gawin ang iba mo pang hilig sa buhay. Sa huli, tandaan nyo na ang goal natin ay ang makagawa ng isang money machine na hindi nangangailangan ng iyong buong oras para lang gumana ng maayos. Ang mga komplikadong sistema ay nangangailangan ng palagiang pagbabantay at pag-aayos, habang ang mga simpleng sistema ay kayang tumakbo ng mag-isa sa tulong ng tamang tools at kaunting gabay. Huwag mong hayaan na ang iyong katalinuhan ang maging dahilan ng iyong pagka-burnout dahil lang sa hilig mong gawing mahirap ang mga bagay na pwede namang padaliin. Ang mga ka-daily nating madiskarte ay laging nagtatanong kung paano ko ba ito magagawa sa pinakamadaling paraan na may pinakamalaking resulta. Simulan mong linisin ang iyong plano, alisin ang mga hindi kailangang steps, at tutukan ang simpleng diskarte na magdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay. Aral number 8. Ang 5 Once Strategy o isang taon na focus. Mga ka-daily, alam niyo ba kung ano ang sikreto ng mga taong parang overnight success kung ituring ng marami? Hindi iyon swerte kundi ang tinatawag nating monomaniacal focus o yung matinding pagtutok sa iisang bagay lang sa loob ng mahabang panahon. Marami sa atin ang biktima ng shiny object syndrome, kung saan ngayong buwan ay susubok tayo ng crypto, sa susunod na buwan ay mag-o-online selling, at pagdating ng ikatlong buwan ay mag-aaral naman ng real estate. Ang ending, pagod ka na pero wala ka namang natapos at wala ring malaking ipon na pumasok sa bulsa mo. Ang mga madidiscarding ka-daily ay gumagamit ng 5-1 strategy kung saan pipili sila ng isang target, isang produkto, isang paraan ng pagbebenta, isang channel, at gagawin ito sa loob ng isang buong taon nang walang lilingon sa iba. Ang unang step ay ang pagpili ng one target market o yung isang grupo lang ng tao na pagsisilbihan mo ng buong puso. Huwag mong piliting ibenta ang produkto mo sa lahat ng tao dahil kapag sinubukan mong kausapin ang lahat, wala kang talagang makakausap ng malaliman. Kung ang target mo ay mga single moms o kaya ay mga call center agents, doon ka lang mag-focus dahil mas madali mong maiintindihan ang kanilang mga problema at mas madali mong maibibigay ang solusyon na kailangan nila. Ang mga ka-daily nating asensado ay alam na ang yaman ay nanggagaling sa pagiging espesyalista sa isang niche at hindi sa pagiging pangkalahatan na walang malinaw na pagkakakilanlan. Kapag kilala mo na kung sino ang pagsisilbihan mo, ang bawat sentimo na gagastusin mo sa marketing ay magkakaroon ng mas malaking balik sa iyo. Pagkatapos nito, kailangan mong pumili ng one core product o yung isang main na solusyon na talagang magbibigay ng resulta sa customer mo. Marami sa ating mga kababayan ang nagkakamali dahil sa simula pa lang ay gusto na nilang magkaroon ng parang department store sa dami ng tinda kahit wala pa silang napatunayan na isang winner. Ang focus mo dapat ay ang gawing perpekto ang isang produkto hanggang sa ito na mismo ang magbenta sa sarili niya dahil sa ganda ng feedback ng mga tao. Ang mga madidiscarding ka daily ay hindi nag-aaksaya ng oras sa paggawa ng maraming prototypes o pag-aaral ng iba-ibang negosyo ng sabay-sabay. Mas mabuting maging master ka ng isang bagay na mabili kaysa maging mediocre ka sa 10 bagay na nakatambak lang sa bodega mo at hindi naman gumagalaw. Kailangan din nating pumili ng one conversion tool at one traffic channel kung saan doon mo lang ibubuhos ang lahat ng iyong marketing energy. Halimbawa, kung ang napili mong channel ay Facebook, huwag mo munang problemahin ang TikTok or Instagram hanggat hindi mo pa namumultiply ang sales mo sa unang platform na napili mo. Masterin mo ang algorithm nito. Pag-aralan mo kung anong oras maganda mag-post at alamin mo kung paano makipag-usap sa mga tao doon hanggang sa maging automatic na ang pagpasok ng orders. Ang pagkakaroon ng disiplina na huwag tumingin sa ibang platforms ay isang malaking challenge, pero ito ang magbibigay sa iyo ng momentum na kailangan mo para lumaki ang iyong financial growth.
ang mga ka-daily nating milyonaryo ay hindi naging bilyonaryo sa pagiging sabog ang attention, kundi sa pagiging laser-focused sa kung ano ang gumagana. Sa huli, ang pinakamahalagang part ng strategy na ito ay ang 1-year commitment or ang pangakong gagawin mo ito sa loob ng 12 months nang walang excuses. Marami sa atin nang sumusuko kapag lumipas ang 3 months at wala pang malaking resulta. Pero ang katotohanan ay ang tunay na magic ay nangyayari sa huling bahagi ng taon kapag na-build mo na ang tiwala ng mga tao. Huwag mong hayaan na ang iyong katalinuhan ang maging dahilan para mag-isip ka ng panibagong plano kapag nakaramdam ka ng kaunting hirap sa kasalukuyan mong ginagawa. Ang mga madidiskarteng ka daily ay parang mga kabayo na may blinders. Diretso lang ang tingin sa finish line at walang pakialam sa mga ingay sa paligid. Panindigan mo ang iyong napili, mag-focus sa iisang direksyon, at makikita mo na ang resulta ay mas malaki kaysa sa inakala mong posible. Aral number 9. Clarity is the reward for movement. Mga ka-daily, isa sa pinakamalaking pagkakamali na nagpapanatili sa atin sa hirap ay ang pag-aabang ng tinatawag nating perfect clarity o yung malinaw na sign bago tayo gumawa ng desisyon. Marami sa atin ang nagsasabing magsisimula lang ako kapag alam ko na ang lahat ng pwedeng mangyari o kapag sigurado na akong hindi ako mabibigo sa aking investment. Pero ang katotohanan na dapat ninyong tanggapin ay ang clarity ay hindi isang prerequisite o kailangan sa simula, kundi ito ay ang reward o premyo na makukuha mo lang kapag nagsimula ka ng gumalaw. Para itong pagmamaneho sa gitna ng madilim na kalsada sa probinsya, hindi mo makikita ang dulo ng biyahe mo mula sa pinanggalingan mo. Pero dahil sa ilaw ng iyong sasakyan, makikita mo ang susunod na 100 meters sa harap mo habang umaandar ka. Ang bawat desisyon na gagawin mo, tama man o mali, ay nagbibigay sa iyo ng tinatawag na real-world data na hindi mo makukuha sa pag-iisip lang habang nakahiga. Kapag ikaw ay nag-decide na magbenta ng isang produkto at walang bumili, huwag mong isipin na talunan ka. Isipin mo na nakakuha ka ng malinaw na impormasyon na hindi pala iyon ang kailangan ng market mo. Ang mga ka-daily nating madidiskarte ay mas gusto ang mabilis na pagkakamali kaysa sa matagal na pag-aalinlangan dahil ang bawat mali ay nagtatanggal ng mga maling daan hanggang sa mahanap mo ang tamang landas patungo sa yaman. Huwag mong hayaan na ang iyong katalinuhan ang maging bilangguan mo dahil sa hilig mong mag-predict ng future imbes na gumawa ng action sa present. Dapat nating iwasan ang tinatawag na noise of preparation kung saan niloloko natin ang ating sarili na nagtatrabaho na tayo dahil lang sa paggawa ng logo, pagpili ng kulay ng website, o pagpapagawa ng business card. Ang mga ito ay distractions lang na ginagamit natin para i-delay ang tunay na nakakatakot na gawain. Ang pagbebenta sa isang estranghero at ang pagtanggap ng rejection. Ang tunay na clarity ay darating lang kapag nakausap mo na ang unang customer mo at nalaman mo kung ano talaga ang gusto nilang bayaran. Ang mga asensadong ka-daily ay hindi nag-aaksaya ng 3 months sa pagpaplano. Naglalabas sila ng simpleng version ng kanilang idea sa loob ng 3 days para malaman agad kung may kukuha ba nito o wala. Ang momentum ay mas mahalaga kaysa sa perfection dahil ang momentum ang siyang nagbibigay sa iyo ng lakas para ituloy ang laban kahit may mga aberya sa daan. Kapag nakatigil ka, lahat ng problema ay mukhang higante at nakakatakot. Pero kapag ikaw ay mabilis na gumagalaw, ang mga problemang iyon ay nagiging maliliit na speed bumps na lang na kaya mong lagpasan. Huwag mong antayin na maging perpekto ang iyong website o ang iyong script bago ka mag-upload sa YouTube o mag-post sa Facebook. Ang mga ka-daily nating naging milyonaryo ay nagsimula sa mga malabong plano at dahan-dahang luminaw ang lahat dahil hindi sila huminto sa paghakbang araw-araw kahit hindi nila alam ang susunod na mangyayari.
Sa huli, tandaan nyo na ang tanging paraan para mawala ang takot at kalituhan ay ang paggawa ng desisyon at ang paninindigan dito ng may aksyon. Ang mundo ay hindi nagbibigay ng premyo sa mga taong may pinakamagandang plano, kundi sa mga taong may pinakamaraming natapos na gawa. Ang mga madidiscarding ka-daily ay alam na ang bawat hakbang ay naglalapit sa kanila sa liwanag ng tagumpay at financial growth na hindi makikita ng mga taong nakatayo lang sa dilim. Huwag kang matakot na hindi mo pa alam ang lahat ngayon dahil ang mahahalagang aral ay ibibigay sa iyo ng tadhana habang nasa gitna ka na ng iyong paglalakbay. Simulan mo na ang unang hakbang, galaw-galaw na, at hayaan mong ang momentum ang maglinis ng iyong paningin. Aral number 10, ang tunay na yaman ay oras, hindi lang pera. Mga ka-daily, sa huling aral na ito, gusto kong pag-isipan ninyo ng mabuti kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging mayaman para sa inyo. Marami sa atin ang subsob sa trabaho at pagnenegosyo dahil gusto nating makakuha ng maraming zero sa ating bank account. Pero ang totoo, ang pera ay isa lamang tool o kasangkapan para makuha natin ang pinakamahalagang asset sa mundo at iyon ay ang ating oras. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng 1 million pesos or 10 million pesos kung wala ka namang oras para makasama ang iyong pamilya, makapag-travel, o kahit magpahinga man lang dahil pagod na pagod ka na sa pagbabantay ng iyong raket? Ang mga madidiscarding ka-daily ay hindi lang nag-iipon ng pera. Nag-iipon sila ng kalayaan para magawa ang gusto nila sa oras na gusto nila nang walang nagdidikta sa kanila. Dito papasok ang konsepto ng buying back your time o ang pagbili muli ng iyong oras sa pamamagitan ng pagkuha ng tulong mula sa ibang tao o paggamit ng mga makabagong technology. Marami sa ating mga kababayan ang nanghihinayang magbayad ng assistant o kumuha ng kasama sa bahay dahil tingin nila ay gastos lang ito. Pero hindi nila nakikita na ang bawat oras na nababawi nila ay oras na pwede nilang gamitin para mag-isip ng susunod na malaking investment. Ang mga ka-daily nating asensado ay alam na ang pag-hire ng expert para gumawa ng iyong accounting o paggamit ng automation tools sa business ay isang investment sa iyong sariling freedom. Huwag mong panghinayangan ang maliit na halaga kung ang kapalit naman nito ay ang kakayahan mong mag-focus sa mga high-value tasks na talagang magpapalago ng iyong wealth. Kailangan nating matutunan ang pagkakaiba ng pagiging busy sa pagiging productive dahil madalas ay niloloko natin ang sarili natin na marami tayong ginagawa pero wala naman tayong nararating na resulta. Ang mga matatalinong tao ay madalas na nahuhulog sa trap ng paggawa ng lahat ng bagay dahil feeling nila ay sila ang pinakamagaling. Kaya naman nauubos ang kanilang buhay sa pagiging busy work warrior. Ang mga madidiscarding ka-daily ay tinitingnan ang kanilang schedule at tinatanong kung ang ginagawa ba nila ngayon ay magdadala sa kanila sa financial independence 5 years from now. Kung ang sagot ay hindi, ay agad nilang ititigil ito o ipapagawa sa iba para makapag-focus sila sa legacy at sa growth na talagang mahalaga. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng system sa iyong buhay at negosyo para hindi ka maging biktima ng burnout o pagkapagod na mauuwi lang sa sakit. Kapag ang sistema mo ay maayos at simple, hindi mo kailangang nandoon bawat segundo para lang kumita ang iyong pera. At ito ang tinatawag nating passive income o ang perang pumapasok habang ikaw ay natutulog o nagbabakasyon. Ang mga ka-daily nating naging milyonaryo ay hindi yung mga taong pinakamaraming oras na nagtrabaho sa loob ng opisina, kundi yung mga taong nakagawa ng paraan para ang kanilang pera at sistema ang magtrabaho para sa kanila. Ang disiplina sa pagbuo ng ganitong klaseng buhay ay ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip na hindi kayang bayaran ng kahit anong mamahaling gamit o gadget. Sa huli, tandaan niyo mga ka-daily na ang goal natin sa The Filipino Daily ay hindi lang ang magturo kung paano kumita, kundi kung paano mabuhay ng may saysay at kaligayahan. Ang yaman ay hindi lang nasusukat sa laki ng bahay o ganda ng kotse,
kundi sa dami ng memories na nabubuo mo kasama ang mga mahal mo sa buhay dahil mayroon kang oras para sa kanila. Huwag mong hayaan na maubos ang iyong kabataan sa paghahabol ng pera hanggang sa pagtanda mo ay wala ka ng lakas para i-enjoy ang lahat ng iyong pinaghirapan. Simulan mong isystematize ang iyong buhay, mag-delegate ng mga hindi mahahalagang gawain, at tutukan ang iyong zone of genius para makuha mo ang tunay na yaman, ang iyong oras at ang iyong kalayaan. Bilang pagtatapos, mga ka-daily, tandaan ninyo na ang pag-asenso ay hindi lang tungkol sa kung gaano kayo katalino o kung gaano karami ang inyong alam. Ang tunay na yaman ay bunga ng inyong tapang na kumilos kahit hindi pa perpekto ang lahat, ang inyong diskarte na bumangon sa bawat pagkakamali, at ang inyong disiplina na mag-focus sa iisang direksyon sa loob ng isang buong taon. Huwag ninyong hayaan na ang takot na magmukhang tanga o ang sobrang pag-iisip ang maging hadlang sa inyong financial growth at sa buhay na pinapangarap nyo para sa inyong pamilya. Gamitin ang inyong oras ng matalino sa pamamagitan ng pagtutok sa inyong zone of genius at paggawa ng mga simpleng sistema na kayang lumago nang wala ang inyong palagiang pagbabantay. Ang layunin natin ay hindi lang ang magkaroon ng maraming pera, kundi ang mabawi ang ating kalayaan at oras para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kaya mga ka-daily, ituloy ang laban, manatiling madiskarte, at simulan na ang inyong paglalakbay patungo sa tunay na tagumpay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.